Baka isa ka sa taong gustong magkaroon ng sariling negosyo. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong mahalagang tips na makakatulong sa inyo bilang mga baguhan sa negosyo. Makakatulong ito para mabawasan o maiwasan ang mga maling hakbang bilang baguhan pa sa pagninegosyo. O di kaya may kasalukuyan ka ng negosyo at plano mong palaguin pa ito. At narito na ang tatlong malaking pagkakamali ng mga baguhan sa negosyo. Number 1, wala kang marketing at sales strategy. Ganito po yan, sa pagninegosyo, dapat may alam ka talaga sa marketing. May alam ka kung paano mo ito ipaabot sa mga tao na may negosyo ka o serbisyo. At ang pinaka-importante dito, ikaw mismo alam mo kung paano magbenta sa sarili mong produkto. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, may malaking advantage kasi ito sa negosyo mo. Iba kasi yung umpisa pa lang, iasa mo lang sa tauhan mo. Pwede naman din ito. Pero tulad ng nasabi ko, may advantage ka kung alam mo rin ang mga ito. Base kasi sa aking karanasan, yung mga tauhan mo, anytime, pwedeng umalis sila sa iyo. Kahit gaano ka pa kabait sa kanila. Lalo na kung makakita sila ng mga opportunity na mas maganda pa sa opportunity na binibigay mo sa kanila. Hindi ko ibig sabihin dito na huwag tayo magtiwala sa tauhan natin. Ang importante dito, palagi kang handa sa mga posibleng mangyayari dahil yun talaga ang mindset ng tunay na negosyante. So ulitin ko, kailangan mong alamin kung paano mag-market at magbenta ng produkto mo. Dahil ang binta, ito ang buhay ng negosyo mo para makapagpatuloy ito. Number 2, i-reinvest mo ang profit pabalik sa negosyo mo. Sa pagninegosyo, isa ito sa pinakamalaga. Kapag bumibinta ka na, ibig sabihin meron ka ng posibleng kita dito. Lalo na kung malakas na ang binta mo sa araw-araw. Bawasan ng puhunan at mga posibleng expenses, pasahod ng mga tao at iba pa. Ang matira, yun yung kita o profit. Kapag nagawa mo ito, mas malinaw na sa iyo ang cash flow, mga pera na pumapasok at lumalabas sa negosyo mo. Okay? Balik tayo sa profit. Kapag meron ka na nito, ang gagawin mo muna, ipaikot mo muna ulit pabalik sa negosyo. Ang nangyayari kasi sa mga ibang baguhan na negosyante, gusto kagad nila magpa-impress sa mga kakilala nila na success na ang kanilang negosyo kahit hindi pa naman talaga. Yung kinikita nila, ginagastos kagad nila sa pansarili lamang sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay o luho para sa kanilang sarili. Instead na ipangbili ng mga kagamitan para i-improve ang kanilang negosyo. Ang pinaka-point ko dito, kapag may kita na ang negosyo mo, ibalik mo muna ito sa negosyo mo para mas lalo pang lumago ito. Igastos mo ito sa iyong marketing strategy, products development, para mag-grow pa ang business mo. Mas maraming binta, mas maraming kita. Itong number 3 ang pinakamalupit kasi pati ako hindi nakaligtas dito noong nag-uumpisa pa ako sa pagninegosyo. Number 3, gasto sa mga bagay na hindi pa naman masyadong kailangan. Sa mga baguhan pa lang sa negosyo, madalas nagkakamali dito. Minsan kasi iniisip natin na may negosyo na tayo. Kaya dapat may maayos tayong opisina, magandang upuan, magandang misa para sa opisina, at iba pang gamit na kailangan pagastusan ng pera. Hindi naman ito masama, pero kung bago ka pa lang at nag-uumpisa ka pa lang, dapat maging aware ka dito. Kasi baka di mo mapansin na imbes na yung puhunan mo para sa negosyo, mabawasan pa para sa mga bagay na ito. Na pwede namang wala muna ang mga ito para buo ang puhunan mo para sa pagpapatakbo ng negosyo. Ulitin ko, hindi naman ito masama lalo kung sobra-sobra naman ang puhunan mo. Pero kung hindi, iwasan mo muna ang magkamali dito. Kasi once na nagastusan mo ang mga ito, hindi na dito makakaikot ang pera mo sa negosyo. Kasi ang bagay na ito, hindi naman ito pagkakakitaan, tama? Tulad ng nasabi ko, nangyari na ito sa personal ko. Dahil wala namang nakapag-advise sa akin noon. Ang ginawa ko, isa sa mga negosyo ko, ang operation site, pinalagyan ko ng aircon. May maliit ako na pisina, glass ang misa. Lahat naman yon hindi masama dahil sa business naman ginagamit. Nakita ko rin na yung mga tao habang nagtatrabaho ay komportable sila. Pero dapat sa time na yon, hindi ko muna sana ginawa yon kasi pwede naman sa time na yon, magkakaroon kami ng operation kahit wala pa ang mga nasabing improvement sa site at maliit na opisina. Kasi sa time na yun, hindi pa talaga ganun kalaki ang pera na pumapasok sa negosyo. Ang pinakatamang gawin pala sa time na yun ay pinapaikot ko muna sana ang pera. So nagiging malaking aral sa akin ang mga yun. Kaya na-share ko sa inyo ngayon. Okay? So hanggang dito na lang po muna tayo. Sana may aral kang nakuha dito. Paalam.